Mga paraan upang maayos ang relasyon matapos kang magloko sa partner mo. Una, aminin mo na talagang niloko mo ang partner mo. Saka lang maaayos ang relasyon nyo kapag ikaw mismo umamin sa kasalanang nagawa mo. Hindi yung hindi ka na nga umamin, binibigyan mo pa ng rason kung bakit mo nagawa yun. Pag umamin ka sa kasalanan mo, ibig sabihin guilty ka, at kung bibigyan ka ng pagkakataon hindi mo na ulit gagawin yun. Pangalawa, ibalik ang tiwala. Sa oras na niloko mo ang partner mo, ibig sabihin sinira mo na rin ang tiwalang ipinagkaloob niya sa'yo at mahihirapan ka nang maibalik pa ito sa dati. Kaya kung gusto mong pagkatiwalaan kang muli ng partner mo, kailangan mong gawin ang lahat upang maibalik ang tiwalang minsan mo nang sinira. Pangatlo, sabihin mo ang totoo. Ang katapatan ang susi sa isang matagumpay na pagsasama, kaya mas mainam na ipagtapat mo sa partner mo ang nagawa mong kasalanan sa kanya. Alalahanin mong walang sekretong hindi nabubunyag, maaaring ngayon wala siyang alam, subalit kalaunan malalaman at malalaman niya ang pagloloko mo. Kaya wag mo nang hintayin mas lalo siyang mamuhi sa'yo, oo, at sa simula magagalit siya, kamumuhian ka niya. Pero at least naging tapat ka at inamin mo ang nagawa mo. Maging matapang kang harapin ang kahihinatnan ng mga ikinilos mo, baka bigyan pa niya ng chance ang pagsasama niyo. Pang-apat, ipakita mong handa mong gawin ang lahat. Kung nais mong maresolba ang problema sa relasyon niyo, ipakita mong nakahanda kang gawin ang lahat, wag lang kayong mauwi sa hiwalayan ng partner mo. Kung ayaw kanyang makita, hayaan mo na lang muna siya. Talagang ganun, wala namang nilolokong hindi nasaktan. Bigyan mo siya ng space para makapag-isip at kalmahin ang kanyang sarili. Kung pinagsasalitaan kanya ng hindi maganda, tanggapin mo lang at humingi ka ng tawad sa kanya at mangakong hindi ka na uulit pa. Panglima, dapat siya ang priority mo. Kung dati pangalawa lang siya o pangatlo sa buhay mo, sa ngayon mas unahin mo siya kaysa sa ibang bagay. Sa simula mararamdaman mo talagang lumalayo sa'yo ang partner mo. Subalit kailangan mo lang mag-effort at maging tapat at laging naririyan para sa kanya. Gawin mo ang lahat at patunayan mo sa kanyang karapat dapat kanyang bigyan ng second chance. Pang-anim, humingi ka ng tawad sa kanya ng maraming beses. Ihingi mo ng tawad ang kasalanan mo kahit 100 beses mo pang gawin yun o higit pa. Huwag kang mag-asawa dahil mabigat din kasi ang nagawa mong kasalanan, kaya huwag mong aasahan na mapapatawad kanya kaagad. Kung sa tingin mo pinarurusahan kanya, hayaan mo lang, kung yun ang ikapapayapa ng loob niya. Huwag kang mapagod humingi ng tawad sa kanya hanggang mapatawad ka.